Ito ang Chao's Divine Lotus. Yao Chai. Lumapit ka. Yi Cheng. Ibigay mo sa akin ang Chao's Divine Lotus. Ito lang ang maaaring maging akin. Yao Chai. Ang espadang parusa ng langit na ito. Ako ang nagpunla nito sa siyam na pagsubok ng kulog para ipanday para sa iyo. Sa anong karapatan nila na ang kilala lang sa mundo ay ang dakilang emperador ng Huangwu? Hindi ko alam, Yao Chai. Ang Chao's Divine Lotus na ito ay makatutulong sa akin na makatawid sa antas na higit pa sa emperador. Ako ang magiging Panginoon ng lahat ng mundo. Akala mo ba na dahil napatay mo ako, ay sayo na ang Chao's Divine Lotus? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Hindi. Nabaliw ka na ba? Iyan ang Chao's Divine Lotus. Nagpasabog ka pa nga ng sarili mo. Yao Chai, hindi ka man lang karapat-dapat na kamuhian ko. Ang lotus na ito, kahit wasakin ko pa, hindi ko ibibigay sa'yo. Tumigil ka. Sinasamo kita, Yi Cheng. Ibigay mo ito sa akin. Ibigay mo sa akin. Yi Cheng. Ikaw na baliw. Akin ang Chao's Divine Lotus. Akin ang daan tungo sa pagiging emperador. Hindi. Yi Cheng, mas gugustuhin ko pang wasakin ito. Kaysa ibigay ito ng buo sa'yo. Dapat kang mamatay. Kung hindi dahil sa Chao's Divine Lotus na nag-ingat sa aking kaluluwa, hindi sana ako nagkaroon ng pagkakataong muling mabuhay sa ibang katawan. Ang dating katawan ni Yi Cheng, 17 taong gulang. Sa pagsusulit ng mandirigma, pinalitan siya ng isang angkan ng mga maharlika. Namatay ang kanyang mga magulang na may dalang maling paratang. At siya rin ay binugbog hanggang mamatay. Magkapareho tayo ng pangalan at apelyido. May tuturing na may tadhana. Dahil ginamit ko na ang iyong katawan. Ang dinanas mong kahihiyan ay kahihiyan ko rin. Ang pamilyang Huang ang may utang na buhay sa iyo. Ako ang maniningil para sa iyo. Ang kabutihang ito, isusukli ko. Ang puot na ito, ako ang magbabayad. Yugto ng pagpapanday ng katawan, 8 antas. Yugto ng pagpapanday ng katawan, 9 na antas. Tuktok ng yugto ng pagpapanday ng katawan. Para harapin lang ang isang angkan ng mga maharlika sa maliit na lungsod. Sobra pa. Pamilyang Huang. Panahon na para pagbayarin sila. Magsimula tayo ngayong gabi. Young Master Huang, talagang kilalang kilala ka ngayon. Sa hinaharap, asa pa rin kami sa iyong tulong, Kuya Huang. Para kay Top Scholar Huang. Nawa sa mga darating na araw ay lalo ka pang umangat at sumikat. Huwag mong kalimutan ang kuya mo. Hahaha, sarap nito. Hahaha. Top Scholar Huang. Kailan tayo alis papunta sa akademya? Huwag mong ungkatin ang masakit na paksa. Kapag naiisip kong pupunta ako sa akademya gamit ang pangalan ng hamak na yon, nandidiri ako. Isang dukhang magsasakang nakatira sa kubong pawid. At naglalakas loob pang agawin sa akin ang titulo ng Top Scholar. Hindi siya karapat-dapat. Sa kapos niyang itsura, nadungisan pa niya ang paligsahan ng mandirigma. Hahaha. Gamitin ang pangalan niya. Iyan ay dahil mataas ang pagtingin sa kanya ng pamilyang Huang. Ano naman kung marunong siyang lumaban? Isang hamak na walang dugong espiritual. Karapat-dapat lamang maging pagkain ng mga bangkay sa ilang. Hahaha. Yi Cheng. Hindi ka namatay. Paano ito naging posible? Kay tibay talaga ng buhay mo. Hindi ka lumayo kundi nagkubli ka lang at humihingal na parang asong pilay. At naglakas loob ka pang pumunta rito ng kusa. Kung hindi dahil sa 2 matandang aso sa pamilya ninyo na walang tigil tumahol. Balak sana kitang patawarin. Uncle Liu. Baliin ang 2 braso niya. Turuan ko siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Kamay na sumupil sa dragon.
Ikaw na mismo ang naghahanap ng kamatayan. Munting pandaraya lamang. Guro Liu. Kalahating hakbang tungo sa pagbubukas ng mga ugat. Huwag kang lalapit. Isa akong miyembro ng pamilyang Huang. Ang ama ko ang tagapagtanggol ng lungsod. Napakalakas ba niya? Tumigil ka. Ikaw na hamak. Pinatitigil na kita. Magsalita ka. Ano naman kung marunong siyang lumaban? Ngayon, ikaw ang magsabi sa akin. Ano naman kung hindi ako marunong lumaban? Hindi ka palalampasin ng ama ko. Gusto kitang mamatay. Huwag kang magmadali. Siya nga. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Nagkataon lang. Mabuti naman, hindi rin kita palalampasin. Isasauli ko sa iyo ang titulong nangunguna sa pagsusulit. Ayoko na. Tumigil ka. Huwag. Nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Tandaan mo ito sa susunod mong buhay. Ang pag-agaw ng pangalan at panlilinlang sa mundo ay may kapalit na halaga. Panahon ng pakawalan ang kinahuhumalingan ng dating may-ari ng katawang ito. May pinatay. Takbo. Bilisan inyo. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Kuya Ye. Hindi talaga kami malapit kay Huang Hao. Uminom lang talaga kami ng alak. May malapit na ugnayan sa kanya. Ibigay ninyo ang lahat ng batong espiritual at gamot na nasa inyo. Ituring ninyo itong bayad kapalit ng inyong buhay. Lahat ay narito na. Umalis na kayo. Di magtatagal, makatatanggap ng balita ang pamilyang Huang. Hindi ligtas na magtagal tayo rito. Humanap muna tayo ng lugar upang makalusot sa susunod na antas. Magaling ang pagkakapaslang. Talagang walang kwentang tao si Huang Hao. Hahaha, hindi naman sa ganoon. Pinaghirapan niya sa mahabang pag-aaral ang titulong nangunguna sa pagsusulit. Sa anong karapatan siya papalit sa kanya? Kung mayroon lamang akong gayong kakayahan. Susundin ko rin ang halimbawa ng nangungunang iskolar, aalisin ang salot at ipagtatanggol ang bayan. At ibabalik ko sa King City ang kapayapaan at katarungan. Ang iskolar na inagawa ng titulo. Hindi niya mukhang marunong lumaban ang matabang iyon. Matapos malampasan ang panggigipit ng makapangyarihang pamilya, naging nangunguna siya sa pagsusulit. Ngunit inagawan pa ng pangalan. At nagawa pa rin niyang makapaghiganti. Napakahusay ng kanyang ugali at likas na kakayahan. Sayang lamang at mababa ang kanyang pinagmulan. Napakahigpit ng paaralan sa pinagmulan ng mga tinatanggap nitong alagad. Nais nang sumuong sa pagsubok ang huwagmong. Hindi masukat ang hirap. Matagal na siyang hindi magtatagal pa. Kapag dumating ang takdang panahon, ang paghihiganti ay tunay na nakabibighani. Ngunit ang pamilyang Huang ay isang angkan na mahigit 100 taon na ang tanda. Nakaraang ilang ulit na silang nagkaroon ng pinuno ng lungsod. Tiyak na may mga dalubhasang nasa antas ng paglulunsad ng agos sa angkan. Kapag ang gayong dakilang kapangyarihan ay sabay na kumilos. Hindi iyon kayang salagi ng binatang iyon. Kung tunay ngang nakatagong dragon sa bangin. Patunayan mo na ipadala ako roon. Malampasan lamang ang hamong ito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, anong masama roon? Howard. Aking Howard.
Matandang Panginoon. Si Haor ay dugo at laman mo. Gagantihan mo siya para sa kanya. Si Liu Xuan ay nasa antas na kalahating hakbang na paglulunsad ng agos. Nawasak siya sa isang iglap. Ang lakas ng batang ito ay hindi bababa sa ikatlong antas ng paglulunsad ng agos. 17 anyos lamang. At may ganyang antas ng pagsasanay. Ang ganitong likas na talino. Dapat putulin ng walang pag-aalinlangan. Mga tiyuhin at pinsan. Isang kabataang dalubhasa sa paglulunsad ng agos ang pumatay sa prinsipe ng aming imperyo. Gaya ng leon na sumunggab sa kuneho. Ginamit na niya ang buong lakas niya. Nais kong ako mismo ang pumatay sa kanya hanggang sa dulo. Ngunit may paraan bang matagpuan ang taong ito? Nag-utos na ako ng mga kawal na magdala ng aliping aso mula sa kampo. Sa loob ng araw na ito, tiyak na mahuhuli siya. Yi Cheng. Gusto kong ibayad mo sa dugo ang dugo. Kulatropa. Nakapagbukas na siya ng ikatlong antas ng paglulunsad ng agos sa Taixuan Sutra. Kailangan niya ng mahalagang sangkap gaya ng prutas na zuo o lila na bulaklak ng araw. Kung wala ito, kakapit na lang siya sa mahaba at matyagang pagsasanay. Ang pinaghalong lotus na asul. Hindi man lang pinapansin ang oras at mga mapagkukunan. Diretsong binasag ang hadlang sa lalamunan. Ang unang antas ng paglulunsad ng agos. At pinagtulungan pa ang Taixuan Sutra. Para harapin ang pamilya Huang. Sapat na yon. Pinalo na ang bata, ngayon pati ang matanda. Sa ganitong siklo, naranasan ko na ang napakarami sa libo-libong taon ko. Matagal ko ng pagod. Sa halip na hintayin silang lamunin tayo tulad ng mga langaw. Mas mabuti pang kumilos ng masinsinan. Sadyang kumatok sa pinto. At lipulin sila sa isang bagsakan. Opo. Ikaw nga. Yaong pumatay sa ikatlong binata. Magmadali at iulat sa pinuno ng angkan. Sabihan mo si Huang Zhenshan. Hindi na kailangang hanapin pa. Yi Cheng. Siya mismo ang dumating. Utak bakang na tao. Ikaw ba ang pumatay sa aking anak na si Huang Hao? Siya ang humingi nito sa sarili niya. Kapag nahuli siya, buhay man o patay, ako na ang bahala. He Feng. Tandaan mo ang kanyang lasa. Mukhang mas matino pa sa inyo ang mga aso ng pamilyang Huang. Mga ulupong, huwag na ninyong asamin ang paglalaro sa talim. Paano yon magiging posible? Maglaho ka. Kapatid na lalaki. Hindi kayang tumagal ng isang salpok. Mula ngayon, wala ng pamilya Huang. Kung may nais maghiganti, ako si Yi Cheng ang sasama. Sa paglilinis ng katawan at pag-akyat sa tuktok, papasok ako sa paglulunsad ng agos. Sa 2 hakbang, mapapatay ko ang 2 matanda ng kilin. Hindi man lang kumunot ang noo niya nang lipulin ang buong sekta. Nakaaliw. Tunay ngang nakaaliw.
May lumitaw palang tunay na dragon sa Kinye City. Siya ang lumipol sa pamilyang Huang. Yicheng, kayo po ay... Simula sa araw na ito, akin na ang tindahang ito. Akin na rin ang pamilyang Huang. May tutol ba? Wala po akong tutol. Ang hamak na si Wang Fugi ay kumikilos ayon sa utos ng batang Panginoon. Sino ang pinakamagaling na borda sa buong lungsod? Si Binibining Liu Ruoxu ng timog na bahagi ng lungsod. Ang husay niya sa pagbuburda ay tila likha ng mga Diyos. Ngunit siya ay mapagmataas at mailap. May karamdaman din ang kanyang mga mata. Huwag niyo siyang basta abalahin. Akayin mo ako roon. Narinig mo na ba? May malaking kaguluhan na naman sa itaas na daigdig. Anong kaguluhan? Muling nakalusot sa isang malaking antas si Emperatrice Yao Chai. Balitang nakatungtong na siya sa ikasyam na antas ng imperial na kalagayan. Ipinahahayag ito sa lahat ng daigdig. Malamang ay siya na ang magiging kauna-unahang babaeng emperador sa loob ng 1,000 taon. Emperatrice Yao Chai. Siya ang nakatayo sa tuktok ng napakaraming kalangitan. At sa pinakadakilang antas ng lahat ng daigdig. Talagang hindi man lamang kayang titigan ang kanyang kadakilaan. Ikasyam na antas ng imperial na kalagayan. Yao Chai. Tinatapakan mo ang landas na aking tinahak patungo sa trono. Tiyak na matatag ang iyong mga hakbang. Ngunit hindi ko alam kapag muli akong tumayo sa harap mo. Makangiti ka pa kaya? Makangiti ka pa kaya? Walang anuman. Para sa akin, hindi mahirap. Ang gamutin ang sakit ng mga matang ito. Napakahalaga sa akin ng babaeng ito. Kailangan ko siyang pagalingin. Upang maging kapaki-pakinabang sa akin. Ituon mo ang iyong isip. Magpahina ka. Imulat mo ang iyong mga mata. 10 taon na. Muli na naman akong nakakakita. Ginoo, kailanman ay hindi ko malilimutan ang biyaya ng inyong muling pagkakaloob ng buhay. Kahit mamatay ng 1,000 ulit si Ruoxu, hindi siya tatanggi. Hindi masama ang iyong borda. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Akin na ang tindahang tela ng Fuyuan. Mula sa araw na ito, ikaw ay maglilingkod sa akin. Hindi bibigyan ni Ruoxu ang ipinagkatiwala ng Ginoo. Yao Chai. Babalikan ko mula sa iyo ang lahat ng nawala sa akin. Kasama ang iyong buhay. Ang tindahang tela ng Fuyuan ay pagmamay-ari ko na ngayon. Magbibigay ako sa iyo ng mga telang higit na higit. Sa anumang maiisip ng mundong ito, pati na ng mga pambihirang disenyo. Ang kailangan mong gawin ay dalhin ang iyong sining sa panibagong antas. Hindi karaniwang kasuotan ang nais ko, kundi isang pambihirang likha na magpapabaliw sa buong dakilang dinastyang Qi. At maging sa mas malalayong lupain. Isang kayamanang hahabulin ng lahat. Ruoxu. Hindi bibigyan ni Ruoxu ang ipinagkatiwala ng Ginoo. Hanapin ang pinakamagaling na mananahi. Gamitin ang pinakamagandang telang liuyon mula sa imbakan. Gumawa agad ng isang halimbawa. Ito. 30 taon nang nagnenegosyo ang hamak na ito. Ngunit kailanman ay wala pa akong nakitang ganitong banal na likha. Panginoong Binata, tunay kayong sugo ng kalangitan. Ito pa lang ang simula. Sa loob ng 3 araw, magdaraos sa Fuyuan na tindahan ng tela ng isang pagtitipon ng pagtatasa. Anyayahan ang mga kilalang tao sa lungsod. Kasabay nito, ikalat ang balita. Fuyuan na tindahan ng tela. Kailangang ilabas natin ang mga pambihirang kayamanan ng panahong ito. Matalino ang pasya mo, Ginoong Binata. Ako na ang bahala. Hindi sapat ang kasalukuyang ginto sa tindahan para suportahan ang malakihang pamimili. Masyadong mabagal kung aasa lang tayo sa pagbebenta ng tela para kumita. Kailangan ng isa pang mapagkukunan ng pondo. Ang imperial na batong bakal na iyon at ang mapa. Itinuturo nito ang malalim na bahagi ng hanay ng bundok ng Kinye. Isang bagay na makapagpapakilos sa Chaos Divine Lotus. Tiyak na hindi ito karaniwan. Kung mahahanap natin yon, baka maibsan nito ang matinding kagipitan. Mukhang ang paglalakbay na ito sa hanay ng bundok ng Kinye ay kailangan nating puntahan.
Hindi masama ang bisa ng piraso ng soul nor Turing wood. Sayang, pira-piraso lang ito. Kung buo sana ang isang piraso, mas bibilis pa ng 10 beses ang paghilom. May paparating. May pagbabago ang Chaos Divine Lotus. Hindi ang batong bakal, kundi isang bagay sa katawan niya. Kayo ba si I Cheng? Sino kayo? Ipinakiusap ng isang matandang kakilala na maghatid ng munting handog. Matandang kakilala. Aling matandang kakilala? Ipinagbili ng matandang kakilala. Ang bagay na ito ay para sa Ginoo. Malalaman inyo ang dahilan sa takdang panahon. Hindi ka ba natatakot na patayin kita agad? At agawin ang bagay na ito? Kung nais kumilos ng Ginoo, maaari ninyong subukan. Ipinagbilin din ng matandang kakilala. Kung ipipilit ng Ginoo na agawin ito, ang laman ng kahon ng pagkain ay maglalaho sa isang iglap. Ang kaibigan mong iyon, parang kilalang kilala ako. Marahil na, kapag naihatid na ang bagay na ito, tapos na ang aking tungkulin. Ang iyong pinagmulan, at ang pagkakakilanlan ng kaibigan mong iyon, ay darating ang tamang oras. Natural na mauunawaan ng Ginoo. Ang handog sa araw na ito, ay marahil makapag-aalis ng matinding kagipitan ng Ginoo. Matandang kaibigan. Ang ganitong likas na espiritual na ugat ng langit at lupa ay sapat ng ipambili sa 10 pamilyang Huang para sa paggawa ng pildoras na 9 na ulit na purong yang. Ito mismo ang kulang na pangunahing sangkap sa pagbibigay ng napakalaking handog na ito. Dahil alam mong kapos ako sa yaman at supply. At dinalhan mo pa ako ng bagay na magagamit. Sino ba talaga ang matandang kaibigang iyon? Kahit ano pa ang pakay niya. Ang tsayang dragon sa Liva Fruit ay talagang nakapag-alis ng aking kagipitan. Mas mahalagang unahin ang negosyo. Ang pagpunta bukas sa mansyon ng City Lord. At ang pagtatasa pagkalipas ng 3 araw. Gayunman, Ginoong Yi Cheng. Matagal nang naghihintay ang City Lord. Pakiusap, sumunod kayo sa akin. Ginoong Ye. Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Ipinapatawag ka ng City Lord. Hindi ko alam kung tungkol saan. Hindi naman nagmamadali. Maupo ka muna at uminom ng tsaa. Ang lungsod na ito ay nag-anyaya sa Ginoo ngayon. Upang makipagkaibigan. Makipagkaibigan. Ang tusong matandang soro. Ano ang pakana mo? Hindi ko alam, Ginoong Ye. Tungkol sa NASA. Deposito ng itim na bakal doon sa labas ng lungsod. Interesado ka ba? Deposito ng itim na bakal. Tama. May taglay itong munting kinang metal. Ito ang pinakamainam na sangkap para sa pagpanday ng mga sandata at espiritong kagamitang lihim. Ngunit nakatago ang lokasyon nito. At may mga mababangis na halimaw na namamahay roon. Kaya mahirap itong minahin. Sa ganitong magandang oportunidad, bakit ako ang naisip mo, nakababatang ito? Ginoong Ye, prangka kang ang magsalita. Sa paligid ng minahan may ilang halimaw sa rurok ng Tongmay Realm na nagbabantay. Nais kong imbitahan ang isang binatang tulad mo. Natutulong bilang isang kabataang bayani. Pag natapos ito, 3 bahagi ng kita ng minahan ay mapupunta ng buo kay Ginoong Ye. At may papangako ko, na sa hinaharap ang mga ari-arian mo sa King City ay walang mangangahas gambalain. Halimaw sa rurok ng Tongmay Realm. Kung iyan lang, bakit kailangan pang isama ako ng mansyon ng punong lungsod? Ang matandang tuso na yan. Baka may itinago siyang mahalagang impormasyon. Kakaako ko lang sa mga ari-arian ng pamilyang Huang. Marami akong asikasuhin. Baka hindi ako makaalis agad. Walang anuman. Kailan ka lang komportable, Ginoong Ye? Sabihan mo lang ako. Naghihintay ako anumang oras. Ginoo. Sa panig ni Binibining Liu na ipagawa na ang iba pang mga sample. Lahat ay ginamitan ng espiritong sutlang sinulid. Sobrang galing ng resulta, parang himala. Maganda. Sa pagtitipon 3 araw mula ngayon, maglalabas tayo ng 12 disenyo. Tanging mga tunay na mararangal na ginang at dalaga sa lungsod ang imbitahan.
Makakapasok lamang sa pamamagitan ng paanyaya. Ginoo, itong presyo. Sa palagay mo, magkano ang dapat itakda? Mas mahal kaysa sa pinakamahal na brokada sa pamilihan. Ng 10 beses pa. Hindi. Kung gayon, itakda natin sa 50 beses. 50 beses. Tandaan mo, hindi damit ang ibinebenta natin kundi katayuan. Ito ay panlasa at pagiging natatangi. Nauunawaan ko na, Panginoon. Aayusin ko agad. Zosha Circle. Ang lokasyon ng minahan na binanggit ni Zhu Wenyuan ay halos tumutugma sa paglalakbay na ito sa Qinyi Mountain Range. Kailangang ituloy ito. Ngunit bago tayo umalis, ang dahong ito ay sapat na para solusyonan ang problema sa salapisa ngayon. Tungkol naman sa bungang ito, munting hapdi ng pagkasunog. Walang anuman. Ika-4 na antas ng Tongmai Realm. Isang pulang yang dragon fruit. Makakapag-angat ka ng 3 antas ng sunod-sunod. Matibay ang pundasyon. Walang bahid ng hungkag na lakas. Sa pagtitipon bukas. At sa Qinyi Mountain Range sa Makalawa. Yao Chai. Maghintay ka na lang sa langit. Ang bilis ng pag-akyat ko, Yi Cheng, ay mas mabilis pa kaysa sayo. Ang dahong ito, sa pinakamahigpit na lihim na daan, sa pinakamataas na halaga, ipapalit sa pilak o mga espiritong bato. Panginoon, para bang hindi pangkaraniwang bagay ang dahong ito. Bumili ka pa ayon sa listahang ito. Mga halamang gamot at materyales para sa mga anting-anting. Makatitiyak ka, Panginoon. Sisiguraduhin kong maayos at sakto ang lahat. Kumilos tayo pagkalipas ng 3 araw. Ibigay mo ang pagsusuring tindahan kay Wang Fugi. Ang usaping pangbenta ay hindi na kailangang ako ang tumutok. Agad na kailangan. Iyon ang bahaging nasa mapa. Tara na. Dugo ng ugat ng espiritu. Butil ng bituin at kalawakan. Kay tinding espiritong enerhiya. Kakaakyat ko lang sa bundok ng pagkapira-piraso, may kayamanan na agad. Dugo ng ugat ng espiritu. At meron pa. Sumpa. Iyon ay butil ng bituin at kalawakan. Nagsimula na. Talagang bumuelta na tayo ngayon. May isa pang ahas mula sa Qinyi City. Patayin mo siya. Dito na sa atin ang lahat ng kayamanang ito. Kilos na. Mabilis ang laban, mabilis ang wakas. Mamatay ka. Patay ka na. Mag-inay ka pa. Ang batang ito. Paanong magiging nasa antas ng pagtagos ng daluyan? Antas ng dagat ng enerhiya. Sa ganito lang kalaking kakayahan. Basura. Sugod. Tapusin mo siya. Mamatay ka na. May tanim na ang buhay mo. Mamatay. Panahon na para matapos ito. Tumigil kayo. Mga taga Heian City. Eksaktong dumating sa tamang oras. Para hindi na ako muling tumakbo pa. Ang mga kayamanang ito. Sa Heian City, sa amin na ang lahat. Mga mapagpanggap sa anyo. Lumayas ka. Napakabagsik mong mangagaw. Sugod kayo. Tulungan mo si Icheng. Pumatay. Ikaw pala. Talagang ang ikaw. Batang Panginoon. Batang Panginoon ng Yun City. Patay na. Naharang ang daraanan. Ang malas naman, hindi ako ang dapat sisihin dito. Kahit tiyak na mamamatay ka.
Batang Panginoon. Batang hayop. Durugin kita at dudurugin pa ang bangkay mo ng paulit-ulit. Ano ang kinalaman ko riyan? Hindi ba siya mismo ang sumalpok dito? Tapos na. Anak ng pinuno ng Heian City. Dumating ang sakunang dala ni Icheng. Ang mamamatay tao. Dapat handa ng mamatay. Tignan natin kung sino ang unang babagsak. Ay! Ako. Nahuli ako. Umatras. Isama ang batang Panginoon. Hindi na kayang habulin ng mga salat at dukha. Ginoong Ye. Naghatid ka na naman ng malaking sakuna. Helan ba? Dapat managot sa pagliliwanag ng mga mata. Ang hukbo ng Heian City ay dudurugin at yuyurak sa Kinye City. Kailangang umalis ka agad. Mas malayo, mas mabuti. Bakit ako alis? Nababaliw ka na ba? Ang Panginoon ng Heian City ang may gawa niyan. Isang maliit na Heian City lang iyan. Wala akong karapatang tumakas. Ang espiritong likido at ang itim na bakal na mina ay ibigay mo sa akin. Sapat na ang 2 eliksir na ito para makalusot ka sa antas ng lawak ng espiritu. Sige na. Babalik na ako. Handa na ang susunod na hakbang. Wang Fugi. Lilang ugat ng dugo dragon, ginseng na yelo, kaluluwang kristal na malamig, apoy sa lupa, at lotus na puso. Lahat iyan ay mga bagay na nasa mga alamat lamang. Hanapin mo. Kapag kulang ang pera, ibenta ang negosyo. Mga materyales lang ang kailangan ko. Opo. May lilang ugat ng dugo dragon ang Baiyaw Hall. Pero kailangan itong ipagpalit sa balabal ng bahaghari na balahibo. Ipagpalit. Mga lotus na puso ng apoy sa lupa. Ang lasong leysya ng bundok ng Kinye ay binabantayan ng halimaw na nasa lawak ng espiritu. May mga demonyong sawa sa antas ng lawak ng espiritu na nagbabantay doon. 500 batong espiritu sa mataas na antas lang ang halaga ng balita. Pwede. Bantayan mo ng mabuti ang silid. Mukhang totoo ang balita. Sa wakas lumabas na siya. Binigkis siya ng itim na hangin. Dakuhain mo. Ayos na. Ikasyam na antas ng lawak ng daluyan at tuktok. Isa na lang ang kulang. Yigongzi. May paanyaya po ang Panginoon ng lungsod na agad kayong pumunta sa mansyon para sa isang usapan. May kagyat na usapin. Ano yon? Mahalaga ang usapin. Ang Panginoon ng lungsod ang personal na magpapabatid sa inyo. Yigongzi, mangyaring magtungo agad kayo. Gabay kayo. Panginoon ng Zoo City. Ito ang agarang usapin mo. Alam mo ba ang iyong sala? Ang pagpatay mo sa anak ng Panginoon ng Heian City. Ang nagdala ng trahedya sa paglipol ng lungsod. Pangahas na pumasok sa nakasarang lugar. At agawin ang isang mahalagang kayamanan. At binangga pa ang Guro Sun. Wala kang pinakikinggan. Hindi mo na maitatanggi ang lahat ng kasalanan mo. May isang nakakagulat na balitang para sa'yo. Dala ninyong tao rito. Yigongzi, pwede na tayong mag-usap ng maayos ngayon.
Ang lihim sa iyong katawan. Ang mga eliksir na iyong ginawa. At ang kayamanang kinuha mo mula sa kabundukan at lambak. Napunta sa hukay ng kamatayan. Ay! May matinding babala para sa susunod na buhay mo. Ibabalik ko rin sa iyo ang salitang iyon. Mag-ingat ka sa susunod mong buhay. Tumayo ka sa likod ko at huwag kang gagalaw. Haha. Ang kapal ng mukha mo. Sa munting kakayahang iyan. Nasa ikasyam ka na ng daluyan. Huling yugto ka pa lang ng lawak ng espiritu. Wala pa ring kwenta. Hindi nararapat na magtagal ka rito. Kailangang maayos munang maipabahala si Wang Fugi sa natin pag-usapan. Saan ka tatakas? Akala mo makakatakas ka pa? Kahit ano pa ang marinig mo rito, huwag kang lalabas. Pagkatapos ng bukang liwayway, bumalik sa kubong may kisame. Nakakatakbo ka na? Kagalang-galang. Paparating na ang humahabol na hukbo. Patagalin mo ako ng kaunti. Isara ang pinto at pasimulan ang pormasyon ng pagkaligaw. Huwag mong hayaang may makaabala sa akin. Opo, binata. Tuktok ng ikasyam na antas ng kisi. Isang hakbang na lang. Kaya nang humahabol na hukbo na wasakin ang pormasyon anumang sandali. Kailangan kong makalusot bago yon. Ginoo, hindi na kayang tumagal ng pormasyon. Saktong-sakto. Yugto ng kisi. Mainam at dumating ka. Eksakto, susubukan ko ang lakas ko sa inyo. Patayin siya. Huling yugto ng kisi. Sa tingin mo pa ba siguradong panalo ka ngayon? Mamamatay ka. Ipinapakita na niya ang tunay na lakas. Kamay ng taiksuan na tumatakip sa langit. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Paano nangyari iyon? Katatapos mo lang mag-breakthrough. Sa huling yugto ng kisi. Yan lang ang lakas mo. Sino ka ba talaga? Ang papatay sa'yo. Anong halimaw? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Napasunod mo pa akong gamitin ang watawat ng mga multo. Dapat ipagmalaki mo na yan. Magmistula kang alipin sa loob ng watawat ko. Iyan lang ba ang atake mo sa kaluluwa? Imposible, ang watawat ko ay dalubhasa sa paglusob sa kaluluwa. Bakit wala kang sugat? Daliri ng taiksuan na bumubutas sa kawalan? Hindi. Pangkaraniwan lang ito, pwede na. Kumusta ang mga sugat mo? Ginoo, ayos lang kami. Hindi tayo dapat magtagal dito. Mag-impak ka at sumama ka sa akin. Mukhang ngayon palang nagsisimula ang panganib. Mukhang may nauna ng dumaan dito. Yicheng, sa wakas nakabalik ka. Ano ang nangyari? Nasaan si Wang Fugi? Kalahating oras ang nakalipas. Dumating sa mansyon ng Panginoon ng lungsod ang isang pangkat ng mga kawal. Sabi nila, utos daw ito ng bagong Panginoon ng lungsod para isara ang tindahan ng tela.
Nakipagtalo ang tagapamahala ng ilang salita. Pero sinaktan nila siya at kinaladkad palayo. Sinabi pa nilang nakikipagsabuatan ka sa mga demonyo. At ipagpapalathala ka raw ng buong lungsod bilang wanted. Ang bagong Panginoon ng lungsod. Rebelde Yicheng. Sumuko ka na lang ng walang laban. Kung hindi, papatayin ka namin agad. Kayo lang. Ang haharang sa akin, mamamatay. Pakawalan ang mga palaso at patayin siya. Paano mangyayari iyan? Hindi ba katatapos mo lang mag-breakthrough? Ha? Lumayas ka. Iligtas si Wang Fugi. Yicheng, naglakas loob ka pang pumunta rito para mamatay. Yicheng, dumating ka nga. Matagal na kitang hinihintay, opisyal. Palayain mo siya o mamamatay ka. Sabihin mo ang lihim mo. Kung hindi, mamamatay ka. Yicheng, sa tingin mo, may karapatan ka pa bang makipag-usap ng kondisyon sa akin ngayon? Si Zhu Wenyuan ay naalis na sa pwesto. Ngayon, ako na ang masusunod sa Qini City. Bumalik na ang sugo mula sa Heian City para mag-ulat. Hindi magtatagal. Darating na ang hukbo ni Panginoong Helan. Kung marunong ka lang makiramdam, sumuko ka agad ng walang laban. Ihain mo ang iyong mga lihim at elixir. Marahil, makapagsalita pa ako sa harap ni Panginoon Helan sa ngalan mo. Tigil na sa mga walang saysay na salita. Ngayon, maaari na ba nating ibigay ang tao? Ginoo. Ginoo, bilisan niyo. Talagang parating na ang hukbo ng Heian City. Alam kong may ilang bagay pa akong dapat ayusin bago ako umalis. Mula ngayon, ako na ang mamamahala sa Qini City. Ang pumupuri o kumakalaban, ako ang magpapasya. Nais kong maglingkod kay Gongzi. Tawagin ang lahat ng alkemista at mga maestro ng pormasyon sa loob ng lungsod sa mansyon ng punong lungsod. May kailangan ako. Opo, Ginoo. Isama ninyo ako sa imbakan. Ang ganitong bakas ay hindi ordinaryong bagay sa mundo ng mga mortal. Higit pa ito sa isang usapan lang. Tingnan natin kung maaari itong ayusin o kopyahin. Nagbabalik, Ginoo. Mukhang bahagi ito ng sinaunang pormasyon na panandang apat na hayop na pagsaklaw sa langit. Napakasalimuot at hiwaga ng mga ukit ng pormasyon. Sa antas namin, ang ganap na pagkukumpuni nito ay malamang. Hindi kakayanin. Kaya natin. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Paano naman ang paghahanda para sa subastahan? Balikan niyo ang gintong bahay ng mga kayamanan. Aayusin na ang lahat doon. Ngunit ngayon, kinakabahan ang buong lungsod. Magpapatuloy ang subastahan gaya ng nakagawian. Ipakalat ninyo ang balita. Bukod sa balabal ng bahagharing balahibo, may ilalabas pa akong ilang bagay na hindi akalain ni Numan. Mabuti at may silbi ang Jade Spirit Art. Gitna ng Sea of Qi na antas. Huling yugto ng Sea of Qi. Masarap sa pakiramdam. Pamilyar ang resonansyang ito. Ikaw ba si Yao Chai? Gaano man karaming reinkarnasyon ang lumipas? Babalikan at sisingilin ko ang buhay mo. Yigongzi. Tapos na. Lubos ng tapos. Ang nag-isang anak ni Panginoong Helan, ang pinuno ng Heian City. Nasa rito rin ang mga tapat niyang punong tauhan. Hindi niya kailanman palalampasin ang ginawa natin. Yigongzi, umalis na po kayo.
Samantalahin ang oras na mayroon pa tayo. Mas mabuting tumakas ng mas malayo. Umalis na. Bakit kailangang umalis? Kapag hindi tayo umalis, Heian City yan. 10 beses ang lakas nila kaysa King City natin. Si Helan ba mismo ay isa ng makapangyarihang nasa Golden Body Realm. Ang mga eksperto niya sa antas ng Sea of Ki ay kasindami ng ulap. Kapag narating na ng kanilang hukbo, ano ang panlalaban natin? At paano na ang nasa Golden Body Realm? Ito. Anong elixir ito? Napakalakas ng bisa nito. Maaaring ito na ang legendaryong elixir na Antas Diyos. Antas Diyos na elixir, bagay yan sa inyo. Akin po. Ito ay. Nasa Golden Body Realm na ako. Ako. Nakalusot na ako. Ang bottleneck na ilang dekada ko ng kinapitan. Ganito lang kadaling nabasag. Ang bagong utang na loob sa akin ni Ye Gongzi. Habang buhay kong hindi malilimutan. Mula ngayon, ang King City ay magpupugay muna kay Ye Gongzi. Ilan pa ba ang may pagkakawatak-watak dito? Ano pa ang pinakatayo-tayo ninyo riyan? Salamat, Ye Gongzi. Lahat ng mga kayamanan ni Ye Gongzi ay bukas na. Lahat ng mapagkukunan ay inyong maasikaso ayon sa nais ninyo, Ginoo. Itipon ang lahat ng mga alkemista at mga maestro ng pormasyon. Gamitin ang mga materyales na metal, bituing buhangin, at espiritong likido ng ugat mula sa imbakan. Ayon sa mga guhit na ibinigay ko sa buong lakas. At gawing mga pormasyon at mga kagamitang pananggol ng lungsod. Sumusunod po, Panginoon. Muling ayusin ang hukbong bantay ng lungsod. Ang mga hindi pa abot sa antas ng tungmay ay magsisilbi sa logistika. Sa antas na lampas sa pagbubukas ng mga ugat, ipamahagi ang pildoras na pampatibay ng katawan at pildoras na pangtipon ng ki. Sa pinakamabilis na paraan, pataasin ang lakas. Piliin ang mga may pinakamahusay na likas na kakayahan sa lungsod. Mga mandirigmang may likas na ugnayan sa mga halimaw na hayop. Subukan niyong pag-aralan ang pamamaraang ito. Heian City, antas ng gintong katawan. Halika kahit gaano karami. Ako, si Icheng, ang papatay sa sinumang dumating. Subasta ng balabal na makalangit. Pansamantalang dito muna tayo. Kasunod nito. Ito ang 3 misteryosong kayamanang personal na inilabas ni Icheng, ang Panginoon ng Lungsod. Biksu Huandan. Kahit gaano kalubha ang panloob at panlabas na sugat. Hanggat may natitira pang hininga. Pag ininom ito, muling babalik sa dati sa loob ng kalahating oras. Tagapamahalang Wang. Totoo ba ang sinabi mo? Produkto ni Panginoon Ye. Paanong magiging peke? Maaaring beripikahin mismo sa lugar. Sapat na. Ganap ng gumaling. Mas maganda pa kaysa bago masugatan. Panimulang puhunan, 1,000 tile na ginto. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 100 tile. 3,000 tile. 5,000 tile. 9,000 tile. 10,000 tile. Naibenta na ang 3 pildoras. Ito ang bato ng pagpatahimik ng kaluluwa. Suotin ito at mapapakalma ang isip at hininga. Mapapaalis ang masamang espiritu sa puso. Napakahalaga nito para sa mga nasirang kaluluwa. 10,000 tile. 15,000 tile. 30,000 tile. Hindi normal ang pagbabago sa kanyang kaluluwa. Mukhang pamilyar ang aura. Panginoon ng lungsod. May ulat ang espiya sa unahan. Hindi lang hindi tumakas ang King City, kundi may ginagawa pa silang subasta. Ang may pakana nito, si Icheng na pumatay sa batang Panginoon. Subasta. Maganda. Napakaganda. Mas makatitipid pa ako, hindi na ako kailangang maghanap. Iparating ang aking utos. Bilis ng buong hukbo. Ngayong araw, ako mismo ang pupugot sa ulo ng binatang iyon. At ang buong King City, gagawin kong isang bako-bakong disyerto ng abo. Gamit ang dugo ng buong lungsod. Upang alayan ang kaluluwa ng aking anak sa langit. Piraso ng sira-sirang balat ng halimaw. Ito na ang huling kayamanan. Mangyaring kumalma muna ang lahat. Ito ang misteryosong scroll na balat ng halimaw na nakuha ni Panginoon Ye mula sa sinaunang guho. Kapalarang immortal. 15,000 tile. 20,000. 20,000 tile. Ang tunog na ito ay tambol ng digmaan. Ay hukbo.
Umaatake na ang Heian City. Takbo na para sa buhay niyo. Zhu Wenyuan. Narito ang inyong abang lingkod. Kumilos ayon sa plano. Ginoong Ye, kami. Dumating na siya. Ano ang ikinatataranta mo? Malakas ba ang Heian City? Puro palamuti lang ang mga yon. Wang Fugi. Narito ang iyong abang lingkod. Hindi pa tapos ang subasta sa balat ng halimaw kanina, di ba? Ipagpatuloy. Ang may pinakamataas na alok ang makakakuha. Gusto mo? Ipalabas ang utos. Buksan ang tarangkahan ng lungsod. Ano? Sabihin kay Helen ba? Kung gusto mong maghiganti, gumapang ka rito mag-isa. Huwag kang mainay sa labas. Naistorbo mo ang pag-inom ko ng tsa. Panginoon ng lungsod, nakabukas ng maluwang ang tarangkahan ng Qinye City. Sabi ni Icheng, ikaw mismo ang gumapang papasok. Huwag mo siyang gambalain sa pag-inom ng tsa. Kawalang hiyaan. Isang batang hilaw pa ang isip. Isang hamak na nilalang na parang langgam. Naglakas loob kang insultuhin ako ng ganito. Iutos ang paglusob sa lungsod. Yurakan ang Qinye City. Lalaki man o babae, matanda man o bata. Patayin agad, walang awa. Tama. Sakto ang init. Dumating na ba kayo? Sige, magsimula na tayo. Hanay ng apat na simbolo na kumakadena sa langit. Ginoong Ye, hindi na kayang tumagal ng hanay. Napakalakas ng mga pag-atake sa labas. Bakit nagmamadali, kakastart pa lang ng palabas? Dumating na rin lang kayo. Huwag na kayong umalis. Xuanwu. Ginoong Ye, paano kayo nagkaroon ng hudyat para ipatawag ang Xuanwu? Nang lipulin ang pamilyang Huang, nakuha ang unang piraso. Sa kaba ng yaman ng inyong mansyon ng Panginoon ng lungsod, natagpuan ang ikalawa. Kapag pinagsama ang dalawa, saka lang ito magiging kumpletong susi. Binabantayan niyo ang isang banal na kayamanan. Pero itinuring niyo itong kalat na bakal. Siyempre, sa galing niyong iyan. Kahit malaman niyo, wala rin kayong magagawa. Impossible, impossible. Ang hamak na si Icheng. Paanong magkakaroon siya ng banal na halimaw ng digmaan? Umatras kayo, bilis. Palabasin niyo ako. Panalo si Panginoon ng lungsod Ye, mabuhay. Ang banal na kapangyarihan ni Panginoon ng lungsod Ye ay walang katulad. Ako, si Wenyuan, ay susunod sa inyo hanggang kamatayan. Ginoo, hindi. Panginoon ng lungsod. Kayo mismo ay parang Diyos na bumaba sa lupa. Panginoon ng lungsod Ye, parang Diyos na bumaba sa lupa. Tumindig kayo, mga natitirang kawal ng Heian City. Zhu Wenyuan, ikaw ang bahala sa pagtanggap sa kanila. Kaayusan sa loob ng lungsod. Wang Fugi, ikaw ang bahala sa pagpapanumbalik nito. Ginoong Ye. Dumating si Helantsu na may mga tauhan at hinarang ang tarangkahan ng lungsod. Paulit-ulit niyang sinasabi na babayaran niyo ng buhay ang utang. Yicheng. Ang kapatid kong si Helen ba? Ikaw ang pumatay.
Mabuti at inamin mo. Ngayong araw, ako si Helantsu ang hihingi ng iyong buhay kapalit ng ginawa mo. Hindi mo man lang inuusisa ang pinagmulan at bunga. Talagang isang pamilya nga kayo. Gusto ng kapatid mo na patayin ang mga inosenteng mamamayan at pati ako. Nagsisinungaling ka. Hindi ganoong tao ang kapatid ko. Kung gusto mong maghiganti, maaari mo nang ituloy ngayon. Pero ikaw at ang kapatid mo ay magkikita sa ilalim ng lupa. Ha? Anong klaseng aura ito? Napakapamilyar ng pakiramdam na ito. Tiyak na nakita ko na ang taong ito. Alam kita. Ikaw si Cheng-er. Ikaw si Cheng-er, tama ba? Ang pagtawag na ito. Ang boses na ito. Ang iyong mga mata at kilay. Ang iyong anyo at tindig. Mukhang-mukha mo ang iyong ama. Pati ang aura mo. Hinding-hindi ko yon malilimutan. Anak. Ako ang iyong ina. Ulitin ko. Nagkakamali ka ng tao. Wala akong ina. Cheng. Alam kong marami kang pinagsamahan na hirap. Ako ang may kasalanan sa'yo. Sa iyong ama rin. Kamahalan ng banal na dalaga. Mangyari pong alalahanin niyo ang inyong katayuan. Hindi malinaw ang pinagmulan ng batang ito. Huwag kayong magpabola sa kanya. Tumahimik ka, linlang. Siya ba ang anak ko? Mas malinaw pa ako kaysa kanino man. Cheng. Alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin ito sa ngayon. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong dahan-dahan kong sabihin sa iyo ang tunay na nangyari noon, maaari ba? Hindi siya nagsinungaling. Hindi huwad ang ganoong tingin. Pero ano ang nangyari sa alaala ng nakaraang buhay ko? Hindi maganda mga tao ng Tianjin Sect. Tianjin Sect. Ano ang pakay nila rito? Ang sword intent na ito, at ang heavenly punishment sword ni Yao Chai, ay isang pinagmulan. Cheng. Cheng, mag-ingat ka. Ina. Sa wakas pumayag ka ng tawagin ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Tianjin Sect. Yao Chai. Kaya pala. Cheng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, ang sugat mo. Wala lang ito, mas malaki lang ang nagastos na lakas. Bakit biglang umatake sa iyo ang mga tao ng Tianjin Sect? Kung gayon, may alam ka ba? Mahaba ang kwento. Cheng, sumama ka sa akin pabalik sa Yaoguang Holy Land. Doon ang tunay mong tahanan. Doong sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kamahalan ng banal na dalaga. Hindi dapat maantala ang inyong mga sugat. Sige, sasama ako sa iyo sa Yaoguang Holy Land. Ito ang aking Holy Maiden Token. Sa loob ng Yaoguang Holy Land, walang sinumang mangangahas na hindi ka igalang. Kung may panganib, maaari mong gamitin ang token na ito para tawagin ang ilang puwersa ng Holy Land. Sige, pero bago yon, ayusin ko muna ang dapat ayusin. Ito ang kumpletong 4 symbols as relay ceiling array diagram. At ilang set ng magkasanib na martial arts. Kapag natapos ko na ito, ikaw ang mamamahala sa Kinye City. Hindi ko bibigin ang mabigat mong tiwala, Ginoo. Ang negosyo ng tindahan ng tela at ng auction house ay magpapatuloy ayon sa mga alituntuning itinakda ko noon. Ang mga disenyo ni Liu Ruoxi ay regular na ipapadala rito. Ikaw ang bahala sa pakikipag-ugnayan. Makakaasa ka, Ginoo. Sisiguraduhin kong maisa sa katuparan ito sa buong Tianfeng. Ginoo, ito ang mga damit na inihanda para sa inyo sa paglalakbay. At may ilang bagong gawang sample ng balabal na pang-ulan. Ang pagiging maalalahanin nyo. Manatili ka sa Kinye City.
Sundan mo si Zuwenyuan. May espiritual na katas ng ugat ng lupa rito. Sapat na iyan para maipagpatuloy mo ang paglinang. Pwede ka nang magsalita. Ano ang pinagmula ng Tianjin sect? Bakit nila ako gustong patayin? Ang Tianjin sect, tulad din ng Yaoguang Holy Land. Isa ito sa mga pinakamatatandang sekta na nasa tuktok ng mundong ito. Ngunit ang tunay kong pinapansin ay, ang Tianjin sect nitong mga nakaraang taon ay tila nagkaroon ng ugnayan sa isang nilalang sa itaas na mundo. Yao Chai. Alam mo rin na si Yao Chai, ang Empress, ay nagpadala ng isang sugo sa ibabang mundo. Sa mga nagdaang taon, madalas siyang pumapasok at lumalabas sa Tianjin sect. Ano ba talaga ang layunin niya? Maging ang Yaoguang Holy Land ay nagsisiyasat din. Tama nga, Yao Chai, napakahaba ng abot ng mga kamay mo. Ang usapin tungkol kay Yao Chai, ako na mismo ang maglilinaw niyan. Pagdating sa Holy Land, kailangan kong makapasok sa inyong aklatan. Ikaw ang banal na anak. Malaya mong saliksikin ang aklatan. Chang'er. Ang pormasyong panlaban sa lungsod na ginamit mo sa Qingyi City kanina. At pati ang token mula sa libingan ni Emperador Xuanwu. Sino ang nagbigay niyan sa'yo? Napulot ko lang ng hindi sinasadya. Para mapalakas ang aking lakas. Hanapin ang mga guho ng dating Yao Chai. At naisabay ko na ang dalawang bagay. Chang'er. Doon naroon ang Yaoguang Holy Land. Ang tunay mong tahanan. Tahanan. Masyado nang banyaga sa akin ang salitang iyan. Pagdating sa Holy Land, bawasan ang pagsasalita. Bawasan ang pagkilos. Ang usapin mo, hindi pa tapos. Ang usapin ko, hindi ikaw ang magpapasya. Sapat na. Si Chang'er ang banal na anak. Tandaan mo ang iyong hangganan. Malugod naming tinatanggap ang iyong pagbabalik sa bundok, banal na dalaga. Iparating ang kautusan. Bumalik na ang banal na anak. Sa loob ng 3 araw, gaganapin ang seremonya ng pagkilala sa angkan. Banal na anak. Kailan pa nagkaroon ng anak ang banal na dalaga? Bigla na lang sumulpot ang isang banal na anak. Ano bang kalokohan ito? Narinig ko. Walang maniniwala sa'yo. At kung may magduda, ano naman? Noong dati kong buhay, nang makaakyat ako sa tuktok ng lahat ng mundo, ni hindi kayo may tuturing na alikabok. Ikaw ang anak ni Yun Hua na matagal nang nawalay sa kanya. Kagalang-galang na banal na dalaga. Mahalaga ang usaping ito. Sa iisang pahayag lang. Paano mo makukumbinsi ang lahat? Magkakaugnay ang puso ng ina at anak. Paanong magkakamali ako? Kung ayaw maniwala ng Santo Panginoon, maaari nating buksan ang Bloodline Spirit Mirror para beripikahin ito. Buksan ang Spirit Mirror. Kalooban ng langit. Kung siya nga ang banal na anak, manatili siya sa banal na lupain para magsanay. Ang mga mapagkukunan sa pagsasanay sa aklatan ay bukas para sa iyo. May isang pabor akong hihilingin. Sabihin mo, nakipagsabuatan ka kay Yao Chai, ang Empress ng itaas na mundo. Kailangan ko ang banal na lupain upang tulungan akong lusubin siya. Si Yao Chai na Empress. Siya ang kataas-taasang pinuno ng lahat ng daigdig. Sa sinasabi mong iyan, may patunay ka ba? Ito ang sariling sulat kamay ni Yao Chai. Nakatala rito ang pakikipagsabuatan niya sa Tianjin sect. Sapat na. Napakabigat ng usaping ito. Kailangang makipag-usap ng saligang ito sa mga nakakatanda. Pero ang iyong pagkakakilanlan, wala nang pagtutol. Napagkasunduan na. Ipaalam mo sa akin. Ikaw. Ang sinabi mo kanina sa bulwagan. Lahat ay totoo. Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako? Ang Tianjin sect at ang Yaoguang Holy Land. Matagal nang may alitan. Kung totoo ang sinasabi mo, handa akong tulungan ka. Bakit? Iba ka sa lahat ng nakilala ko. Kaninang nasa loob ng bulwagan. Nakaharap ka sa santo at sa 4 na nakakatanda. Sundin mo na lang. Tulungan mo akong siyasatin ang isang Yao Chi. Ang kahinaan niya. Lahat ng gusto kong malaman. Nasa dito ang lahat ng mga tagong kasulatan ng Tianjin sect. Sa loob ng halos 10 taon, biglang isinara ng Tianjin sect ang bundok.
at hindi makalalapit ang mga tagalabas. Itinatago ang langit. Iyan ay dahil may tinatago sila sa loob. Balitang nakuha ng mga lihim na investigador ng Holy Land. Sa mga huling taon, nagtayo ang Tianjin Sect ng isang dambana sa tuktok ng Tianjin Peak. May bantay sa gabi. Hindi iyon dambana. Isa yung teleportasyon na hanay. Isang teleportasyon na hanay na nakakonekta sa itaas na mundo. Sino ang gusto nilang salubungin? Yao Qi. Sa pagbaba niya sa ibaba, kailangan niya ng matatag na panuluyang pwesto. Ang Tianjin Sect ang piniling pwesto niya. Hindi nakapagtataka na lalo pang naging mapagmataas ang Tianjin Sect. Dahil may sandigan pala sila sa itaas na mundo. Ano ito? Ang Yao Qi noon ay isang lugar ng pagsasanay sa ibaba. Nandoon ang kanyang lihim. Ito ang nakita ko sa pinakailalim ng pinakaselyadong bahagi. May tatak ni Yao Qi sa pabalat. Harapin. Ano yon? Magpatuloy ka at basahin. Ang Chaos Divine Lotus. Sa pamamaraan ng paglinang at pagpipino ay may tatlong bahagi. Kaluluwa, espiritu at dalawang matang sumpa. Kayamanan kailangang lamunin ang tatlong kaluluwa at 7 espiritu ng host. Dugo ang handog. Pagkalimot sa mga kamag-anak ang pinakasagrado sa dugo. Ang pinakasagradong dugo ng kadugo. Yao Qi. Simula pa lang, ito na ba talaga ang pakay mo? Ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat. Kailangan kong malaman ang eksaktong kinaroroonan ngayon ni Yao Qi. At ang oras ng pagbubukas ng teleportasyon na hanay ng Tianjin Sect. Napag-usapan ko na ito sa 4 na nakakatanda. Ang nakasaad sa liham ni Yao Qi ay walang pag-aalinlangan. Nakipagsabuatan na ang Tianjin Sect sa itaas na mundo. Nilabag na nila ang batas na bakal ng mundong ito. Chang'er. Ang punong tagapamuno ng Tianjin Sect ay nasa tuktok na ng gintong katawan. Kung ikaw ay pupunta, sasamahan ka ni Yunhua. Hindi na kailangan. Pagkalipas ng 3 buwan, ako mismo ang pupunta sa Tianjin Sect. May tiwala ka ba? Ang kinatawan ng Yaogu ang Holy Land sa ibaba ay isa lamang aninong kahati ng katawan. Ang papatayin ko ay ang aninong iyan. Tungkol naman sa Tianjin Sect. Wawasakin ko rin ito. Pagkalipas ng 3 buwan, kung mapapatunayan mo ang iyong lakas, gagawin ng Yaogu ang Holy Land ang lahat ng lakas nito para tulungan ka. Simula bukas, isasara ang Holy Land. Walang sinuman ang pinapayagang manggambala. Ikaw ang lalaking isinama pabalik ni Yunhua na santo. Umalis kayo sa daraanan. Narinig ko, nagyayabang ka sa loob ng palasyo na wawasakin mo ang Tianjin Sect. Isang hamak na nasa Qixi Realm lang. Hindi ka ba natatakot na mabulol sa kasasabi ng ganyan? Kung gusto mong mag-cultivate sa Wengxin Cliff, sige lang. Pero lampasan mo muna kami. Kapag natalo mo ako, tatanggapin kita, Yi Cheng. Pero kung matalo ka, lumayas ka sa banal na lupain. Nakakahiya ang inasal ng banal na anak na ito. Sumugod na kayong 3. Nagmamadali ako. Ito ay napakalakas na puwersa. Paano nangyari iyon? Siya. Hindi ba siya nasa Qixi Realm lang? Pagkukulong sa Wengxin Cliff. Tatagal ng 3 buwan. Sa araw na lumabas ako, iyan ang magiging katapusan ng Tianjin Sect. Ang mortal na nagsasanay ng teknik na ito, dapat ay gamitin ang Chaos Divine Lotus bilang pundasyon. Kung walang Chaos Divine Lotus, ang sapilitang pagsasanay ay magdudulot ng kapahamakan. Yao Chai. Hahanapin mo man sa buong mundo, hinding-hindi mo mahahanap ang Chaos Divine Lotus. Dahil nasa akin na ito. Ang bagay na pinapangarap mong gawing elixir, ay siya namang wawasak sa iyong kultibasyon. Pagkalipas ng 3 buwan, aabot ako sa peak ng Golden Body Realm. Tianjin Sect. Yao Chai, pati na ang iyong anino. Pagbabayarin ko kayong lahat.
Golden Body Realm Mid-Stage. Hindi pa sapat. Isang hakbang na lang at maaabot ko ang peak. Yao Chai. Para lamang makuha ang Chaos Divine Lotus. Dinapuan mo pa ang ipinagbabawal na soul devouring technique. Ibigay mo sa akin. Sanibin. Ang enerhiyang ito, may nagbubukas ng Spirit Sea Realm. Ito ay Golden Body Realm. Ngunit ang tindi ng puwersang ito ay higit pa sa normal na inaasahan sa antas na yon. Anak. Wala pang 3 buwan. Ano ba talaga ang kinalabasan ng kanyang pagsasanay? Kung magtatagumpay ang batang ito, wala nang dapat ikatakot sa Tianjin sect. Yi Cheng, ikaw ay nagtagumpay na. Naabot mo na ang peak ng Golden Body Realm. Sapat na ito. Bago ko pa man bawiin ang nasabi ko. Sa kakayahan mong taglay ngayon, hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano pa. Yaoguang Holy Land. Gamitin ang buong lakas ng sekta. Pasakop kayo sa utos niya. Ang portal ng Tianjin sect. Kailan ito magbubukas? Dala ng ulat ng espiya. Magbubukas ito pagkalipas ng 3 araw. Sa oras na yon, lalabas ang anino ni Yao Chai. Pagkalipas ng 3 araw, sasalakay natin ang Tianjin sect. Ipagbigay alam sa lahat. Lahat ng disipulo ng Holy Land na nasa Golden Heart Realm pataas. Magtipon agad. Pagkalipas ng 3 araw, sasama kayo sa banal na anak para sa labanan. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo, anak. Yao Chai. Ang iyong anino. Ako na ang tatapos sa iyo. Sectmaster. May kakaibang nangyayari sa Yaoguang Holy Land. Sila. Ipinahayag nilang nagbalik na ang banal na anak. Pagkalipas ng 3 araw, sasalakay nila ang aking Tianjin sect. Ang banal na anak. Saan galing ang banal na anak na iyan sa Yaoguang Holy Land? Ayon sa ulat ng ating mga espiya, ang pangalan ng banal na anak ay Yi Cheng. Siya ang anak na matagal nang nawala ni Yunhua. 3 buwan pa lang siyang nakakapasok sa Holy Land. Ang kanyang antas ng kultibasyon. Nasa tugatog na siya ng Jinshen Realm. 3 buwan lang mula Qihai Realm hanggang sa tugatog ng Jinshen Realm. Imposible yan. Yi Cheng. Siya ang binatang pumatay sa aking tauhan sa Qingyi City noon. Ang binatang tagapamahala ng panlabas na sekta. Hindi ko pa siya pinupuntahan. Siya na mismo ang naghahanap ng kapahamakan. Magpadala ng utos. Magpadala ng sugo sa Yaoguang Holy Land. Sabihin niyo ito. Binabati ng Tianjin sect ang Yaoguang Holy Land sa pagbabalik ng inyong banal na anak. Pagkalipas ng 3 araw, bubuksan ang portal. Inaanyayahan ng banal na anak na saksihan ang seremonya. Kung hindi siya darating, ako mismo ang mangunguna sa pagwasak sa Yaoguang. Banal na Panginoon, banal na anak. Nandito na ang sugo ng Tianjin sect. Papasukin siya. Sa utos ng Panginoon ng Tianjin sect. Binabati namin ang Yaoguang Holy Land sa pagbabalik ng inyong banal na anak. Pagkalipas ng 3 araw, bubuksan ang portal sa Tianjin Peak. Sa oras na yon, ang anino ni Yao Chai, ang emperatrice, ay bababa. Inaanyayahan ng aming Panginoon ang banal na anak na pumunta roon. Sabi ng aming Panginoon, kung hindi ka maglakas loob na pumunta, siya mismo ang magdadala ng 3,000 sundalo para sunduin ka rito. Ano? Banal na anak, hindi kaya ikaw ngayon? Bumalik ka at sabihin sa inyong Panginoon. Ihanda na niya ang kanyang ulo. Pagkalipas ng 3 araw, ako ang kukuha nito. Lahat ng nasa Jinshen Realm at pataas ay handa na. May 3 nakatatanda mula sa Linghai Realm na sasama para magbantay. Susunod sila sa utos ni Yi Cheng.
Ito ang teleportation talisman ng Holy Land. Punitin mo sa oras ng panganib. Maibabalik ka nito sa Holy Land. Huwag kang mag-alala. Ang anino ni Yao Chai ay isa lamang na bahagi ng kanyang pagkatao. Wawasakin ko ito. Banal na anak. Nais kong maging sundalo na mauuna sa labanan. At pasukin ang pintuan ng Tianjian Peak. Sige, pinahihintulutan. Yao Chai. Ang utang mong dugo sa akin. Ngayon ang unang bahagi ng pagbabayad. Sugod. Yaoguang Holy Land. Ang laki ng paghahanda nila. Ito ba ang bagong hirang na banal na anak? Tunay ngang isang batang bayani. Panginoon ng Tianjian Sect. Tumigil ka na sa kadaldalan. Ibigay mo sa akin ang portal. Hahayaan kitang mamatay ng marangal. Bata ka pa. Naglakas loob kang magyabang sa harap ko. Pinatay mo ang aking tagapamahala noon. Ngayon, nagdala ka pa ng hukbo. Akala mo ba ay wala ng tao sa Tianjian Sect? Panginoon, bakit mo pa siya kinakausap? Hayaan mong ako ang kumuha sa kanya. Teleportation formation. Maingay. Isang sampal lang, wasak agad ang tugatog ng Jinshan Realm. Ang batang ito ay tunay na halimaw. Hindi mo sukat akalain. Kasukdulan ng antas na Jinshan. Sapat na para pumatay sa'yo. Ihanda ang pormasyon ng espada. Harangin niyo siya para sa akin. Huwag niyo na siyang habulin, hayaan niyo siyang buksan ang teleportation array. Mas mabuti yan, hindi ko na kailangang kumilos pa. Yi Cheng. Ikaw ang nagtulak sa akin sa hangganan. Pormasyong portal magbukas. Ang anino ng Emperatrice Yao Chai ay paparating na. Ikaw at ang iyong santuwaryo ay mamamatay lahat. Ang presensyang ito, higit pa sa antas na linghay. Yi Cheng, may tiwala ka ba sa iyong sarili? Isang hamak na langgam mula sa mababang mundo. Naglakas loob ka pang tawagin ang aking presensya. Yao Chai, matagal na akong naghihintay sa sandaling ito. Hindi maaari. Dapat ay wasak na ang iyong kaluluwa. Chaos Divine Lotus. Hindi lang ikaw ang nakakaalam ng paraan para linisin ito. Ito ang nagligtas sa akin. Ang Chaos Divine Lotus ay nasa iyo na. Buksan ang buong pormasyon ng portal. Kailangan kong bumaba ng personal. Masusunod po, Panginoon. Ikaw na langgam, naglakas loob ka pa. Ang iyong pormasyon portal. Akala mo ba kung sisirain mo ito? Ay wala na akong magagawa. Isang hamak na antas Jinshan. Hindi pa man nakakaapak sa antas linghay. Kahit na isa lang akong anino ngayon. Ang pumatay sa iyo ay parang pagdurog lang ng langgam. Yao Chai. Ang yabang mo pa rin gaya ng dati. Hindi ba yan din ang dahilan kung bakit mo ako pinagtaksilan noon? Nalinisan mo na ang Chaos Divine Lotus. Ngayong araw, lahat ng utang mo sa akin ay sisingilin ko ng may interes. Dahil nalinisan mo na ang Chaos Divine Lotus. Lalo kitang hindi maaaring palampasin. Yao Chai. Ang aninong ito, kukunin ko na muna. Sa itaas na mundo. Maghintay ka. Yi Cheng. Akala mo ba mapapatay mo ang anino ko gamit ang kakaunti mong kapangyarihan? Gamit ang dugo ng emperador bilang alay. Ipagkaloob ang kaparusahan ng siyam na langit. Kidlat na parusa ng siyam na langit. Ang teknik na ito. Dati, ako pa ang nagturo nito sa iyo. Ang husay ng emperador ng Jiuyu. Hindi pa rin sumusuko ang masamang loob na ito. Manahimik ka. Ang iyong mga teknik. Matagal ko nang binago ang mga ito. Hindi maaari. Paano tatalunin ng Chaos Divine Lotus ang kidlat ng siyam na langit? Ang teknik ng kidlat na itinuro ko sa iyo noon ay kulang ng isang mahalagang bahagi ng mantra. Hindi ka talaga nagtiwala sa akin mula noong una pa.
Gawing sandata ang kayamanan ng Chaos. Hindi ka pani-paniwala. Yao Chai, oras na para bayaran mo ang utang mo sa akin. Kung wawasakin ko ang aninong ito, hindi kita patatawarin ng totoo. Hindi mo na kailangang hanapin pa ako. Pupunta ako mismo para kunin ang tunay mong katawan. Yi Cheng, pagsisisihan mo ito. Yi Cheng. Tapos na. Simula pa lamang ito. Ang tunay na katawan ni Yao Chai ay nasa itaas na mundo pa rin. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay walang kapantay. Sumusumpa kaming susunod hanggang kamatayan. Sugurin ang 9 na langit. Yi Cheng, ang natitirang puwersa ng Tianjin sect ay sumuko na. Ano ang susunod nating gagawin? Bagaman wala na ang anino ni Yao Chai, ang kanyang mga ipinagbabawal na sining na naiwan sa talaarawan, ay may huling kabanata ng sining ng bituin. Sining ng bituin. Iyan ay isang ipinagbabawal na sining na nagpapagalaw sa 9 na magkakahanay na bituin. Ang kaunting pagkakamali ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Hindi man nagamit ni Yao Chai ang teknik na ito noon. Ngunit iniwan niya ito sa mundong ito. Ibig sabihin, balak niyang ipatapos ito sa Tianjin sect. Mahal na santo. Sinuri ko ang mga arkibo ng Tianjin sect. Sa loob ng lihim na silid sa paanan ng bundok, ay nakatago ang mga kagamitan sa paglinang na iniwan ni Yao Chai. Pati na rin ang kalahating manuskrito na hindi pa natatapos. Ihatid mo ako roon. Masusunod. Ang enerhiya ng mga bituin na nakapaloob sa kristal na ito ay katumbas ng isang buong ugat ng espiritu. Hindi nagatubili si Yao Chai sa pag-iwan nito. Sapat na ang kristal na ito para malampasan ko ang rurok ng ginintuang katawan at makatapak sa antas ng kalahating hakbang patungong dagat ng espiritu. Daan-daang beses niya itong sinubukan. Ngunit laging nasasadlak sa huling hakbang. Kailangan ng Chaos Divine Lotus bilang susi. Kaya pala iniwan niya ang manuskritong ito sa mundong ito. Dahil hindi niya ito magamit. Bakit hindi na lang niya ito winasak? Lene. Nanghihinayang siya. Sinubukan pa niyang humanap ng ibang paraan para palitan ang Chaos Divine Lotus. Sayang, nasa akin na ang lahat ng iyan ngayon. Ang unang yugto, paggalaw ng 9 na bituin, ay nangangailangan ng dugo ng isang eksperto. Kapag naputol ang proseso, tiyak na daranas ng matinding balikpinsala. Ang ikalawang yugto, matapos pumasok ng puwersa ng bituin sa katawan. Kung hindi agad maproseso, sasabog ang mga meridian sa loob. Ang ikatlong yugto, kailangang gamitin ang puwersa ng Chaos sa buong proseso. Kung hindi, mawawala ng kontrol ang kapangyarihan ng bituin. Lahat ng depekto ay dahil sa kakulangan mo sa Chaos Divine Lotus. At sa kasamaang palad, hawak ko ang solusyon sa lahat ng iyan. Yao Chai, ang lahat ng iniwan mo ay akin na ngayon. Sa susunod nating pagkikita, ikaw mismo ang haharap sa akin. Ang talaarawan ni Yao Chai. Nakalista rito ang lahat ng pakikipag-ugnayan niya sa Tianjin sect. At ang kumpletong pag-unlad ng sining ng bituin. Balak niyang gamitin ang pag-alin ng 9 na bituin upang gawing sarili niyang teritoryo. Ang buong Tianfeng Hell. Anong masamang balak ito? Hindi ito matatanggap ng langit. Mahal na santo, hindi maaaring maupo lang ang ating banal na lupain. Hindi lang niya nais gawin ang Chaos Divine Lotus. Gusto rin niyang sirain ang mundong muling kinabibilangan ni Yi Cheng. Napakamasama talaga ng babaeng ito. Ang pagbabalik ko ngayon ay upang humiram ng isang bagay mula sa banal na emperador. Sabihin mo, hiram sa kapangyarihan ng banal na emperador para ikulong ang mga labi ng Tianjin Peak. Sa araw na mag-alin ang 9 na bituin, doon din ako maghihintay. Ako, bilang banal na Panginoon, ay sumusumpa na ibubuhos ng Yaogu ang Holy Land ang buong lakas nito upang tulungan kang puksain siya. Ang Tianjin sect ay wala na. Ang anino ni Yao Chai ay nailigpit na. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang tunay na katawan ni Yao Chai ay nasa itaas na mundo. Ang kanyang tingin ay hindi kailanman nawala sa mundong ito. Ako, silin lang, ay sumusumpa sa aking dugo. Nasa buhay na ito, susundin ko ang mahal na santo. Maging sa kabilang buhay man. Hindi kita iiwan o papabayaan. Hanggang sa huling hininga. Handa akong sumunod sa mahal na santo. Hindi kita iiwan o papabayaan. Hanggang sa huling hininga.
Sa araw na mag-alin ang siyam na bituin, darating si Yao Chai ng personal. Sa labanang iyon, kailangan ko kayong magbantay. Sa paligid ng Tianjian Peak sa layong 100 milya. Huwag mong hayaang makalapit ang kahit sino. Masusunod po, nakapwesto na ang aming mga tauhan. Iniisip mo pa rin ang nakaraang labanan. Iniisip ko noong una mo akong makita. Bakit ka nakasisiguradong ako ang iyong anak? Dahil ang iyong mga mata at ikaw ay kamukhang-kamukha ng iyong ama noon. Ang mukhang kalmado ay nagtatago ng determinasyong hindi matitinag ni Numan. Paano mo ako nawala noon? Hindi ako nawala. Kinuha ka nila mula sa akin. Ang Tianjian sect sila ang gumawa noon. Noong mahina pa ang iyong ama dahil sa pagtawid sa tribulasyon. Inagaw ka nila mula sa aking mga bisig. At ipinatapon sa siklo ng reinkarnasyon sa mundo ng mga mortal. Kaya hindi nagkataon lang ang pagpili ng Yao Chai sa Tianjian sect. Yi Cheng, maging aksidente man ito o pakana nila. Hindi ko hahayaang may makaagaw pa sa iyo muli, anak. Itago mo ito. Maghintay ka sa aking pagbabalik. Pagkatapos ng labanang ito, sasabihin ko sa iyo kung sino ako sa aking nakaraang buhay. Mahal na santo, handa na ang mga harang sa 4 na panig. Kahit isang lamok ay hindi makakalusot sa loob ng 100 li. Ito ang kontrapormasyon ng sining ng mga bituin. Naka-embed na sa 4 na dulo ng pormasyon. Kapag nag-aling na ang siyam na bituin, ang pormasyon ay babaliktarin ang agos ng lakas ng mga bituin. Sa paraang ito, kahit na pumarito ang tunay na katawan ni Yao Chai, mahihirapan siyang makatakas sa ganti nito. Kapag nagdikit-dikit ang siyam na bituin, 7 na lamang ang natitirang araw. Ihanda na ang lahat para sa labanan. Ulat mula sa mga espiya. Maraming kakaibang penomenon ang nagaganap sa itaas na mundo. Ang palasyo ni Yao Chai ay handa na rin. Ang 7 araw ay nababalot ng dugong pula. Mukhang sa pagkakataong ito, ang tunay na katawan na niya ang bababa sa mundo. Yi Cheng, ang tunay na katawan niya ay 100 beses na mas malakas kaysa sa kanyang ilusyon. Sigurado ka ba sa iyong plano? Habang lumalakas siya, lalo siyang nagiging mapagmataas. Ang sining ng bituin ay kinakailangang gumamit ng sariling katawan bilang hantungan. Gusto niyang gawing impyerno ang mundo. Kaya kailangan niyang yapakan mismo ang lupang ito. Chao's Divine Lotus. Ang kontrapormasyon at ang kahinaan sa kanyang teknik na iniwan ko noong aking nakaraang buhay. Kapag nagsabay-sabay ang tatlong ito, hindi na siya makakatakas. Mahal na banal. Ito ang espada na iyong hiningi. Gawa sa buhangin ng mga bituin ang talim. At hinaluan ng Chaos energy na iyong ibinigay. Sapat na ito. Pagkalipas ng 7 araw, gagamitin ko ang buong lakas ng Chaos Divine Lotus. Para pakawalan ng isang taga ng espadang iyon. Pagkatapos noon, hihimbing ang lotus. At maaaring mawalan din ako ng malay ng ilang sandali. Kung ganoon, hihintayin kita, anak. Parang noong ikaw ay sanggol pa lamang. Binabantayan kita sa tabi ng iyong duyan. Itago mo muna ito para sa akin. Ibalik mo na lamang paggising ko. Mabuti, maghihintay ako, ina. Ina. Pagdating ng umaga. Kapag hindi pa ako gising, huwag mo na akong hintayin. Sinabi rin yan ng iyong ama noon. Naghintay ako sa kanya ng 20 taon. Ngayon, gusto mong huwag na akong maghintay. Hindi ko kaya yon. Kung ganoon, maghihintay ako hanggang sa ako na mismo ang maghain ng tsaa para sa'yo. Yi Cheng, nagkita tayong muli. Mas matagal ka dumating kaysa sa inaasahan ko. Nagmamadali ka ba? Ubusin ko muna ang iyong ilusyon. Susunod na ang iyong tunay na katawan. At sa huli, ang buong mundong ito ay gagawin kong abo. Sa aking mga kamay. Ang kapangyarihan ng Chao's Divine Lotus. Handa mo bang ipamigay? Ang sining ng bituin na aking binuo sa loob ng 1,000 taon. Hindi kayang harangan ng iyong abang lakas. Gaano mo ito katagal pinag-aralan? Nabasa ko na ang iyong mga tala sa mundong ito. May 3 kahinaan.
Binago ko na ang mga yon para sa'yo. Yao Chai, ang espada na ito ay hindi ilusyon. Ito ang iyong tunay na katawan. Gamit ang buong pinagmulan ng Chao's Divine Lotus. At ang tatlong kahinaang ikaw mismo ang nag-iwan. Hindi ka na makakatakas. Yi Cheng, hindi mo ako kayang patayin. Ako si Emperador Yao Chai. Ang Panginoon ng Sanlibutan. Noong tinraidor mo ako, dapat inasahan mo na ang araw na ito. Akala mo ba ay tapos na ang lahat matapos mo akong mapatay? Ang lahat ng nasa itaas na mundo ay sumasamba sa akin. Kung gayon, hayaan mo silang lumapit. Kahit ilan pa sila, ubusin ko silang lahat. Kapag napatay mo ako, hindi ka patatawarin ng kalangitan. Yi Cheng, naaalala mo pa ba ang gabing iyon sa tabi ng lawa ng Chao's Lotus? Tinatanong mo ako noon kung handa akong tahakin ang landas patungo sa karangyaan ng emperador kasama ka. Pumayag ako. Noong mga panahong iyon, tapat ang nararamdaman ko. Kung tapat, bakit mo ginamit ang Heavenly Punishment Sword? Naregalo ko sa iyo para saksakin ang aking puso mula sa likuran. Dahil natatakot ako. Natatakot akong matabunan ng iyong ningning habang buhay. Ayaw kong maging anino lamang ng Hongwu eh. Gusto kong maging nag-isang Panginoon ng sanlibutan. Huli na para pag-usapan pa yan. Simulan na natin. Yao Chai, ngayong araw, tatapusin na natin ang lahat ng utang na loob. Yi Cheng, kung may susunod pang buhay, sana ay hindi na tayo nagtagpo. Sa susunod na buhay, ang utang mo sa akin. Walang susunod na buhay. Anak, tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Anak, gising ka na. Sabi ko sa'yo, personal kitang ipagluluto ng tsa. 7 araw ka nang walang malay. Naubos na ang enerhiya ng Chao's Divine Lotus. Ang iyong antas ng pagsasanay ay bumagsak na sa Key Realm. Kahit nawala ang lakas, maaari pa itong mabuo muli. Kahit natutulog ang Chao's Divine Lotus, maaari itong magising. Ang mahalaga ay buhay ka. Ina, pakiusap. Masarap. Ang pagkawasak ng Tianjin Sect. Ang pagpuksa kay Yao Chai. Sa digmaang ito, kaunti lang ang pinsala sa Yaoguang Holy Land. Ngunit nalipol natin ang isang malakas na emperador mula sa itaas na mundo. Ang buong teritoryo ng Tianfeng ay puro pangalan mo ang naririnig. Binibini, maaari ba tayong mag-usap sandali? Bagamat napuksa si Yao Chai, naroon pa rin ang kanyang mga alyado sa itaas na mundo. Sa mga panahong natutulog pa ang Chao's Divine Lotus, kailangan ko ng ligtas na lugar para magsanay muli. Ang sagradong lupain ang pinakamagandang opsyon sa ngayon. Huwag kang mag-alala, palaging ito ang tahanan mo. Hanggat hindi bumabagsak ang sagradong lupain, poprotektahan ka namin. Maraming salamat, mahal na santo. Dati ay tinatawag mo akong Yi Cheng. Maaari mo pa ring ituloy iyon. Ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Mag-ensayo muli at abutin ang Spirit Sea Realm. Gigisingin ko ang Chao's Divine Lotus. At pagkatapos, akyat ako sa langit para pumatay. Kahit gaano man kalayo ang marating mo. Tandaan mong bumalik. Nandito lang ang iyong ina. Lanan.